Ngayong araw nga pala ay babiyahe kami mula dito sa Greenland pauwi ng Pilipinas at sasakay kami ng 6 na eroplano at aabutin ng 10 araw bago kami makarating ng Pilipinas. Kung gusto mong malaman paano nangyari ito, tara samahan nyo kami sa aming journey. Ang Greenland nga pala ay isa itong kontinente sa North America. Pero politically, ito ay under territory ng Kingdom of Denmark kung saan nakabase sa Europe. Ang Greenland din ang isa sa pinakamalaking isla sa buong mundo at ito ay binubuo ng 80% na yelo ang kanilang lugar kaya malamig ito sa buong panahon. Grabe mga kabayan, hindi pa rin ako makapaniwala na nadala ko ang buong pamilya dito sa Greenland at isang taon na nga ang nakalipas at ngayon ay magbabakasyon na naman kami parang kailan lang nung dumating kami dito sa Greenland. Mula dito sa Nuuk, capital city ng Greenland ay babiyahe kami ng 4 na oras at kalahati papunta ng Denmark kung saan ito ang nakasakop sa lugar ng Greenland ang Denmark at nakabis ito sa Europe. Sobrang saya nga nitong panganay ko kasi alam niyang uuwi na kami ng Pilipinas dahil nga namimiss niya na daw yung mga kaibigan niya, mga uncle niya at kamag-anak. Mas gusto niya kasi magstay sa Pilipinas kasi marami siyang kaibigan kumpara dito sa Greenland na kung saan malamig talaga dito sa buong taon at medyo mahirap dito yung weather. Itong panahon na ito ay summer pero makikita mo grabe naman yung mga iceberg at yelo ay hindi pa rin natutunaw. Hindi din siya normal kapag natunaw yung mga iceberg dahil magkukos ito ng overflow sa lahat ng level ng dagat sa buong mundo. Kaya ito ay isa sa iniingatan nila na hindi matunaw at pagkaubos ng mga yelo. Kaya kung napapansin nyo, wala kayong makikitang tumutubong kahoy dito sa Greenland at ilang sandali pa ay nakarating na tayo dito sa Denmark kung saan talagang sabik na sabik kaming makakita ng tunay na green, mga halaman, puno at masubukan naman naming hindi magsuot ng jacket. Makasuot lang ng short, t-shirt at hindi na kailangang magsuot ng makakapal dahil nga sa Greenland dahil malamig sa buong taon ay kinakailangan mong magsuot ng jacket. Sapatos, gloves, bonnet para hindi kalamigin. At dito na nga ay paunti-unti na kaming bumababa dito sa airport ng Denmark kung saan ramdam na namin yung pagkainit sa aming katawan. Paano nga ba naman sa Greenland ay kahit summer doon ay umaabot sa 4 degrees Celsius yung temperature. Kaya pagdating namin dito sa Denmark ay medyo nag-adjust yung katawan namin dahil dito ay hindi naman siya sobrang lamig at hindi din sobrang init. Pagdating namin dito sa Denmark ay hindi muna kami uuwi ng Pilipinas dahil nagpasya kami na magbakasyon muna dito sa Europe. Ang Greenland kasi ay mayroon kaming ginagamit na Schengen visa kung saan ito ay magagamit namin sa pag-ikot sa buong Schengen country dito sa part ng Europe. Magstay lang pala kami dito ng 2 gabi sa Denmark bago kami didiretso sa next destination namin sa Paris, France. Pagdating namin dito sa Denmark ay naghanap na lang kami na marintahan ng bahay. Mas gusto ko kasi yung bahay ang rintahan namin kasi medyo mura kaysa sa hotel at makapagluto ka pa, makapaglaba. Hindi kagaya sa hotel na hindi ka makapagluto doon at madalas walang rice doon. Tayo mga Pilipino kasi mahilig tayo sa rice kaya yun ang pinili ko na marintahan namin yung bahay. Ang ginawa lang naman namin dito sa Denmark ay pinasyal namin yung mga bata sa zoo at pumasyal din kami dito sa city nila kasi nga ito yung first time ko din na pumasyal dito. At pagkatapos namin dito sa Denmark ay didiretso na kami sa Paris, France kung saan mga kabayan ito na yung pangalawang eroplano na sasakyan namin. Dahil nga gusto naming ipasyal yung anak namin sa Disneyland at ma-experience nila. Kami mga kabayan, matanda na kami ng misis ko pero mas iniisip namin yung kapakanan ng mga anak namin na kung saan hindi naman sa lahat ng panahon ay bata sila. Hanggat maaari mga kabayan, kung bata pa sila at may pagkakataon, ipasyal natin sila sa gusto nilang lugar. Mula sa Denmark papunta ng Paris, France ay babiyahe lang naman kami ng 2 oras bago kami makarating. Nung dumating kami dito sa Paris, France ay nagrent din kami dito ng bahay na kung saan pwede kang makaluto. Nagulat nga ako dito sa France kasi nga hinahanap ko kung saan yung aircon nila. Wala pala silang aircon dito. Electric fan lang yung gamit nila dito. Meron akong nakita dito heater. Kung saan mga kabayan medyo nainitan kami kasi yung temperature ay umaabot sa 22 to 24 degrees Celsius. Samantalang sa Greenland ay umaabot ang temperature sa summer sa 4 to 10 degrees Celsius kaya medyo malayo talaga at nag-a-adjust pa yung katawan namin. Ang una namin pinuntahan dito sa Paris, France ay itong Disneyland kung saan ito
ito ang madalas sinasabi ng mga anak namin na gusto na nila mapuntahan dahil nga madalas silang nanonood sa TV. At tuwang-tuwa nga sila nung pagkadating dito dahil nga ito yung first time na mapuntahan nila ito at ma-experience nila yung fireworks sa gabi. Syempre, tuwang-tuwa din yung misis ko kasi ito daw yung isa sa pinapangarap niya noong kabataan niya. Ako kasi mga kabayan, masaya na ako kapag nakikita ko yung pamilya ko na masaya sila. Pangalawa namin pinuntahan itong Eiffel Tower na kung saan mga kabayan, ito ay pinapanood ko lang dati sa Lovers in Paris nung kabataan ako. Sumakay din kami dito sa malait na cruise ship nila kung saan umiikot sa ilog nila at makikita mo dito yung Eiffel Tower. Pagkatapos ng 3 gabi namin dito sa Paris, France, ay balik na naman kami sa Denmark kung saan dito kami mag-i-exit pauwi ng Pilipinas. Kasi nga ang Denmark, ito ang nakasakop sa lugar ng Greenland na kung saan dito kami mag-i-exit papunta ng Pilipinas. Mula dito sa Paris, France ay babiyahe kami sa Denmark na 2 oras na naman at ito yung pangatlong eroplano namin. Mag-i-stay lang pala kami ng 1 gabi sa Denmark kung saan naghanap na lang kami dito ng hotel kasi nga kinabukasan flight na namin pauwi ng Pilipinas. Medyo napapagod na din kami sa aming biyahe kasi nga ito na yung pang-6 na araw namin at pangatlong eroplano. Lalo na pag may kasama kang mga bata ay madalas nagtatakbuhan lalo na pag nasa labas kayo at may mga dala pa kami mga gamit. Kinabukasan ay nandito na kami sa airport ng Denmark kung saan nakita kami dito ng kapatid ko na babae dahil siya ay papunta ng Greenland kung saan magtatrabaho siya samantalang kami ay pauwi ng Pilipinas para magbakasyon. Medyo nalulungkot nga siya kasi papunta siya ng Greenland, ito yung unang abroad niya at mag-isa lang siya doon. Bali ito na pala yung pang-4 na eroplano namin mula dito sa Denmark papunta ng China kung saan babiyahe kami ng 11 hours. Hamakin mo yun mga kabayan, 11 hours kang nakaupo ng tuloy-tuloy tapos pagdating mo ng China ay connecting flight ka na naman pauwi ng Pilipinas. Bali ito na din yung pang-7 araw namin na biyahe. Grabe, naramdaman na talaga namin yung pagod sa aming katawan pero yung mga anak namin parang walang kapaguran. At sa 11 hours nakarating na nga kami dito sa China, Shanghai. Bali mag-layover pala kami dito ng 8 hours mga kabayan. Yun ang antayin namin bago na naman kami maka-flight China to Manila na kung saan babiyahe kami ng 4 na oras bago kami makarating ng Maynila. Pagkatapos ng 8 hours na pag-antay namin dito sa China at ito na nga ay pauwi na kami papunta ng Pilipinas mula dito sa China. Sobrang saya na nga ng mga bata kasi nga alam nila na malapit na kami sa Pilipinas. Bali ito na pala yung pang-5 eroplano na aming sinakyan at ito na din yung pang-9 na araw na kung saan mga kabayan madaling araw yung dating namin sa Pilipinas at yun na yung pang-10 araw at nakalapag na kami dito sa Ninoy International Airport na kung saan sobrang saya ang makikita sa aming mga muka at nararamdaman. Dumating pala kami ng madaling araw dito sa Maynila na kung saan mga kabayan kailangan muna naming mag-stay dito sa hotel sa Maynila kasi uuwi pa kami ng probinsya. Yun na yung pang-6 na eroplano. Natagalan pa nga kami doon sa immigration mga kabayan dahil nga kailangan pa pala ng arrival card na kung saan hindi kami nakalagin at natagalan kami sa paglabas. Antok na kami at talagang pagod na pagod. Kinabukasan ay babiyahe na kami pauwi ng aming probinsya na kung saan ito na yung pang-6 na eroplano. Sobrang saya na nga namin mga kabayan para makita namin at makapiling ang aming pamilya. Nararamdaman na namin yung init, yung amoy ng kalsada, yung ingay ng paligid na kung saan ito yung nakasanayan namin. Ito yung na-miss namin mga kabayan kaya gusto naming umuwi ng Pilipinas para makapagpahinga sa malamig na lugar. Bakit kaya tayo mga Pilipino tuwing nag-a-abroad ay sobrang saya natin na makauwi sa Pilipinas lalo na makita ang sariling bayan natin kahit hindi naman maganda yung ating kalagayan dito minsan. Kung may maganda lang sana akong opportunity dito sa Pilipinas ay hindi na talaga ako mag-a-abroad mga kabayan kasi napakahirap sa abroad kahit kasama mo pa ang buo mong pamilya. At ito na nga mga kabayan, nakita na namin yung aming mga magulang, ang aming mga auntie. Grabe talaga mga kabayan, walang paglagyan yung saya namin ang makatungtong dito sa lupang Sinilangan kung saan lumaki talaga kami mga kabayan. Pero lingid sa aming kaalaman mga kabayan, itong time na to ay hindi namin inaasahan na may mangyayari pala na hindi maganda kinabukasan pagdating namin dito sa lugar ng Jensan dahil nagkaroon nga dito ng lindol. Tabang Lord! Lord! Lord!
Tabang mo, Lord! Lord! Si Mama! Si Mama! Si Mama! Lord, tabang Lord! Si Mama! Nagkape kami! Wait lang, relax lang, relax lang. Relax lang, relax. Bahala na si Ken. Nagkape kami na Grabe mga kabayan, nabagsakan yung sasakyan dito, malapit sa tinutuluyan namin. Dito kami natutuloy mga kabayan. Ito yung sasakyan sa kasama namin ito dito nakatsikin. Nabagsakan siya dahil sa lakas ng lindol. Ayan, so ngayon mga kabayan, pupunta kami dito sa bahay ng kapatid ko kung nandito siya kasi wala kaming tsinelas. Saka yung anak ko doon at saka mama ko nandun sila. Nagantay pa sa labas kasi hindi pa kami pwede makapasok. So ito, wala tayong tsinelas. Oh. Sakit ang init dito sa Dinsan. At yun na nga mga kabayan, dahil sa lindol sa Jinsan, minabuti na lang namin na umuwi dito sa North Cotabato kung saan bumiyahe pa kami ng 6 hours mula sa Jinsan bago makarating dito talaga sa lugar namin kung saan kami nakatira. Balak pa nga sana namin magbakasyon dun sa Jinsan, mabuti na lang at ligtas kami at walang na masamang nangyari sa amin sa lindol. Sa 10 days na biyahe namin mga kabayan at 6 na eroplano bago kami makarating dito sa probinsya namin at 6 na oras na biyahe mula sa Jinsan papunta dito sa bahay namin. Pinapasalamatan ko pa rin yung Panginoon na niligtas niya kami sa kapahamakan at safe kaming lahat. At hanggang dito na lang po mga kabayan. Maraming salamat po sa panunood. Sana nasiyahan kayo at nagkaroon kayo ng idea about sa aking vlog. Kung suportaran nyo ang aking video mga kabayan, gagawa pa ako ng maraming video patungkol sa buhay ko sa Greenland at pag-abroad. Pwede nyo bang i-follow yung aking Facebook page? Maraming salamat at ingat po kayo palagi. God bless you all po. Yes, kayo Wala Lolo. ka mga guys. Si Amay. Artie, please Lulu, please Lulu. Please, Lulu. Please, please. Kalimot ka sa kuwahaw? Oh, Andre na good. Andre, please, Andre. Sunod. Ito yung gusto. Nagugnaw natin. Okay. Oh, Iris, Andre. Butang muna ko kayo. Bago lang po ba?